Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay hindi naman ako magluluto, pero bibigyan ko kayo ng kalidad na kwento na mula sa aking puso. Kakauwi ko pa nga laang galing sa aking pagjuduty, pero hindi laang naman ako matutulog din dahil duty naman ako sa aking family. Sa akin na may wala yung problema dahil nakasanayan ko na. Naaawa rin ako sa aking asawa dahil sabi niya masama daw ang kanyang pakilasa. Kaya kakoy ay siya, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala. Ako na ang maglalaba. Ako na rin ang mag-iintindi sa bata. Si Lucas ay akin munang papahanginan para siguradong walang pawis bago ko paliliguan. Kaya ise-set up ko muna aring TV para siya ay merong napag-aaliwan. Ari ay medyo mahirap alagaan. Dapat meron siyang bagay na napagtutuunan dahil kung wala, tatakbo ari sa labas at kayo'y maghahabulan. Aring aming pinapanuuran ay nasa 8 taon at hindi rin ari smart television. At dahil mahilig na rin si Lucas manood ng Cocomelon, kaya bumili ako ng Android TV box para makaiwas siya sa paghawak ng cellphone. Kailangan nga lang i-adjust ang date at oras sa tuwing ari ginagamit. Hindi na rin talaga may kakaila ang katandaan ng aming TV. Meron ng black eye, meron pang guhit. Hindi pa dyan natatapos ang kanyang kagustuhan dahil yan ay simula pa lamang. Pag yan ay nanunood, gusto niya ikatabi kanya sa kanyang upuan. Akin din namang pagbibigyan at minsan din lang naman kami magkasama. Kaya okay lang sa akin na ako muna mag-intindi sa kanya para naman kahit papaano ay makapahinga ang kanyang ina. Aray palagi kong pinupuyuran dahil ang kanyang buhok naman ay may kalaguan. Hindi ko pa rin pinapagupitan. Wala naman akong ibang dahilan. Basta't ako'y natutuwa laang. Ari ang mga bagay na hindi mababayaran. Yung bigla ka na laang niyang hahalikan. Na mistulang nagpapasalamat at sasamahan pa ng isang mahigpit na yakap. Yan ang aking anak na si Lucas na sa akin lagi nagpapalakas. Mas malimit ang araw na ako'y wala sa kanyang tabi. Kaya ngayon sinusulit ko ang oras. Wala na siyang pawis. Pwede ko na siyang liguan. Kaya kukunin ko ng tubig na pinainit ko sa takure doon sa tungkuan. Malamig ang tubig, kaya kailangan lagyan ng mainit. Naihanda ko ng lahat, kaya tatanggalan ko na siya ng damit. Hindi ko ikinakahiya dahil hindi naman kabawasan sa pagkalalaki ang pagpapaligo sa bata. Lalo pat pareho naman tayo nag-e-enjoy nung ari ating ginagawa. Ang ibig kong sabihin, sa lahat ng bagay, dapat kayo'y nagtutulungan. Kailan may hindi gaganda ang takbo ng pamilya kung kayo laging nagsusumbatan, laging nagbibilangan kung sino mas may pakinabang. Dahil sa buhay mag-asawa, dapat kayo'y pantay lamang. Garni pala kahirap ang mag-intindi sa bata kung minsan ay hindi pa natin na-appreciate ang ating asawa. Akala natin ay maalwan lamang ang kanilang ginagawa dahil nasa bahay lamang sila. Pero hindi pala dahil ari ang pinakamahirap na trabaho. Ang maging isang ina, trabaho na wala ng day off, wala pang sweldo. Kaya sa mga tulad kong lalaki at ama ng tahanan, ang ating pamilya ay biyaya ng Diyos, kaya ating pahalagahan. Maging responsable kung ano man ang bagay na sa atin ay pinagkatiwala. Ang tunay na matapang ay yung lalaking kayang umiwas sa tukso para ang pamilya ay hindi masira. Hindi ka maliligaw ng landas kung palagi kang hihingi ng gabay sa Diyos. Sasamahan pa ng halik at yakap ni Lucas, talaga namang sa puso ko'y tumatagos. Pero hindi pa dyan natatapos dahil siya'y aking pang patutulugin. Kaya pinatuyo ko muna ang kanyang buhok dahil alam kong siya'y antok na rin. Naibutaw na nga pala rin ni Mrs. Kaya ngayon ay pinapadede ko na laang sa tsupon. Madali laang naman na rin patulugin basta't aawitan ng kantang papuri sa Panginoon. Mag-ari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Alam kong ako ay sintonado at hindi maganda ang aking boses, pero napapatulog ko naman ang aking anak marami ng beses. Sa paningin at pandinig ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay, kaya ang pakinggan daw ay mensahe ng awitin dahil lahat tayo ay mahuhusay. Pagkatapos kong mapatulog si Lucas, nilinisan ko naman yung aming mga tsinelas dahil mamayang hapon ari aming gagamitin, kaya ngayon ay aking binabrush. Dini ko sa bubong ilalagay para siguradong matutuyo agad. Pagkatapos ay paghihiwalayin ko naman yung mga damit na puti at di kulay para maibabad. Hindi ko naman ari kukusutin kaya ako'y hindi mahihirapan. Kahit papano naman ay meron kaming washing machine. Malakas pa ang tubig ng pagbabanlawan. Nasabi ko kanina na si Mrs. ay masama ang lasa. Nahihilo at nanghihina dahil siya pala ay naglilihina. Siya ay buntis na. Si Lucas ay magiging kuya. Kaya kailangan ko talagang magsipag dahil kami madadagdagan na. Salamat sa Diyos sa biyayang kanyang binigay at sa akin ay pinagkatiwala. Mas
magiging responsable akong tatay para ang pamilya ko ay hindi masira. Talaga namang si Lucas ay nakakatuwa. Laging ginagaya ang mga bagay na aking ginagawa. Hindi nagpapahuli sa kasipagan kahit sa pagpipiga. Ganyan naman ang mga bata. Tinutularan kung ano ang kanilang nakikita. Kaya dapat pakitaan lagi ng kabutihan para madala nila sa pagtanda. Usong-uso ang paggamit ng social media kaya dapat ang kanilang pinapanood ay yung may makukuhang kabutihang asal. Kaya sumasaludo ako sa mga content creator o vlogger na ang pinapakita ay pagmamahal. Hindi katulad ng iba na kumita lamang ng pera, ang pinapakita ay kalokohan, sasamahan pa ng pagpupromote ng sugal. Natapos ko na ang pagsasampay at medyo okay na daw si Mrs. Kaya habang ako nagpapahinga, yung aking kuko sa paa at kamay, sa kanya ko naman ipapalinis. Nagugutom na daw si Buntis, ganun na din si Lucas. Hindi ako nakapagluto, kaya kami kakain muna sa labas gamit ang aming maputi at malinis na tsinelas. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!